Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you ever reached that point where you just stop talking? Not because you ran out of words, but because you realized wala na rin namang saysay. You've explained yourself 100 times, defended your worth, proved your loyalty. Pero sa dulo parang ikaw pa rin ang mali. Kaya ngayon, tahimik ka na lang. At yung katahimikan mo, akala nila kawalan. Pero ang totoo, yun ang pinakamatinding statement na nagawa mo. Kasi minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, yung katahimikan mo pa ang pinakamaingay. Alam mo kung bakit. Kasi ang ego, gutom yan sa atensyon. It lives for reaction, for validation, for that feeling na, importante pa rin ako sa buhay mo. At kapag bigla kang tumigil, hindi mo na sila kinakausap, hindi mo na pinapansin, hindi mo na pinapatulan, parang bigla silang nawalan ng oxygen. Tahimik ka, pero sa isip nila, ang ingay-ingay mo. Tahimik ka, pero sa utak nila, paulit-ulit nilang naririnig ang mga salitang hindi mo na sinabi. Ganong kalakas ang impact ng silence. Silence isn't weakness. Hindi siya pag-iiwas. It's control. It's peace. It's saying, I'm done explaining myself to people who choose not to understand. Alam mo, may mga taong sanay na sila ang bida sa gulo. Sanay silang ikaw yung maghabol, ikaw yung magsorry, ikaw yung magpaliwanag. Ego yon, hindi love. Ego thrives on control. At kapag inalis mo yung control na yon, boom, nabubulabog sila. Parang aso na biglang nawala ng laruan. Hindi nila alam saan nila ibubuhos yung energy nila. Kasi for the first time, wala na silang kakampi. Wala na silang audience. Tahimik ka, hindi ka na nagre-react. At dun na nagsisimula ang gutom. Gutom ng ego. Gutom sa pansin. Gutom sa validation. Gutom sa away kasi dun lang sila nakakaramdam ng power. Pero ikaw, habang tahimik ka, bigla mong nare-realize, wait lang, ang gaan pala kapag wala kang kaaway. Ang sarap pala kapag hindi mo kailangang patunayan na mabuti kang tao. Yung energy na dati mong ginagamit sa pagtatalo, ginagamit mo na ngayon sa paghilom. Yung oras na dati mong ginugugol sa pag-aayos ng relasyon, na ikaw lang naman ang may effort, ginugugol mo na ngayon sa sarili mo. That's the real power of silence. It shifts the energy. From them to you. Kasi habang sila nag-aabang kung kailan ka babalik, ikaw naman, busy ka nang gumaling. Habang sila nagdadalawang isip kung anong ginawa nilang mali, ikaw naman tahimik lang, pero kalmado, may kapayapaan. At eto pa, gusto kong sabihin to, hindi mo kailangang ipakita na okay ka. Hindi mo kailangang i-post sa social media na moving on na ako. Kasi yung mga totoong okay, hindi kailangan ng announcement. Their peace speaks louder than any status update. Ang ego nila sanay sa gulo. Kapag wala kang reaction, parang bigla silang natataranta. Bakit hindi siya nagalit? Bakit parang hindi siya apektado? Bakit ang tahimik niya? Hindi nila alam yung tahimik mo. Yun na ang sagot sa lahat ng tanong nila. Yun na yung mensahe na matagal mo nang gustong ipadama. I'm done, I've grown, I've moved on. At habang sila, paulit-ulit pa ring bumabalik sa lumang drama, ikaw naman, naglalakad na papalayo, dala yung kapayapaang minsan mong ipinagkait sa sarili mo. Nakakatawa, no? Kasi dati, akala nila kapag tumahimik ka, ibig sabihin natalo ka. Pero ang hindi nila alam, sa katahimikan mo pala, dun mo nabawi lahat ng nawala. Yung dignidad, yung respeto, at yung kapangyarihang minsang kinuha nila sa'yo sa pamamagitan ng manipulasyon o gaslighting. Kaya kung tahimik ka ngayon, huwag mong isipin na mahina ka. Hindi ka duwag. Hindi ka manhid. Ikaw lang yung taong marunong na. Marunong ng limit, marunong ng boundary, marunong pumili ng kapayapaan kaysa argumento. At sa edad natin ngayon, di ba? Pagod na rin tayong makipagpatigasan ng ulo. Gusto na lang natin ng tahimik na buhay. May kape sa umaga, walang stress, walang toxic energy. At minsan para makuha yon, ang tanging sagot talaga ay silence. Kasi kung papatulan mo pa lahat ng gusto ng ego nila, wala, paikot-ikot lang. Pareho kayong talo. Pero kapag tumahimik ka, ikaw lang ang panalo. Kasi habang sila naguguluhan, ikaw malinaw na malinaw. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa kahit sino. At habang yung katahimikan mo unti-unting kinakain ng ego nila, unti-unti mo ring nabubuo ulit yung sarili mo. Tahimik pero malakas. Tahimik pero panatag. Tahimik pero buo. So kung may tao mang hindi makaintindi kung bakit bigla kang naging tahimik, hayaan mo. Hindi naman lahat kailangang ipaliwanag. Ang mga totoo mong pinapahalagahan, ramdam ka nila kahit hindi mo sabihin. Pero ang mga sanay lang sa drama, sila yung laging naghahanap ng eksena. Ikaw tapos ka na sa eksena. Tahimik ka na kasi alam mong mas mahalaga na ngayon ang kapayapaan kaysa pansin. Tahimik ka, wala kang sinasabi, pero sa isip nila ang dami. Nakakatawa, no? Kasi habang ikaw, busy nang maghilom at magpahinga, sila abala pa rin sa pag-intindi kung bakit hindi mo na sila pinapansin. Ganyan talaga kapag sanay ang tao sa atensyon mo.
Kapag bigla kang nawala, parang nawalan sila ng ilaw. Hindi dahil mahal ka nila, ha? Kadalasan, dahil nasanay silang umiikot ang mundo mo sa kanila. Kaya nung nawala yung spotlight na galing sa'yo, bigla nilang naramdaman yung dilim na matagal na pala nilang tinatago. At yung dilim na yon, ego yon. Ego na hindi marunong tanggapin na may taong hindi na sila kailangan. Kasi sa totoo lang, ego hates silence. Ayaw niyang walang sagot, walang reaksyon, walang away. Gusto niyang maramdaman na may kapangyarihan pa rin siya sa'yo. Gusto niyang marinig ang boses mo kahit galit. Kasi kahit galit ka, at least may connection pa rin. Pero nung tumigil ka, parang biglang naputol yung linya. At doon nagsisimula yung torture para sa kanila. Tahimik ka sa labas, pero sa utak nila, parang may speaker na paulit-ulit na nagpe-play ng tanong. Bakit hindi na siya nagsasalita? Bakit hindi siya nag-react? May iba na ba? Wala na ba akong halaga? Ayan na. Ego nila ang kumakain sa kanila. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kasi sila na mismo ang gumagawa ng eksena sa isip nila. Silence became the mirror. At sa salamin na yon, nakikita nila ang sarili nilang insecurity. At habang nagre-reflect sila sa katahimikan mo, unti-unti nilang napapansin, hindi pala ako ganun kalakas gaya ng akala ko. Hindi pala ako ganun kaimportante gaya ng dati. Hindi ko pala kontrolado ang lahat. At alam mo kung gaano kasakit yon para sa isang taong may malaking ego? Mas masakit pa kaysa sa sermon, kaysa sa sigaw, kaysa sa block sa social media. Kasi hindi nila mabasa kung nasaan ka na, kung anong iniisip mo, kung galit ka pa ba, o tuluyan nang wala na silang halaga. Ang hindi nila alam, habang sila nalilito, ikaw naman tahimik na gumagaling. Tahimik mong binubuo ulit yung sarili mong mundo. Tahimik mong tinatanggal yung bigat na minsan nilang iniwan sa'yo. Tahimik mong pinapalitan yung sakit ng kalinawan. At ito ang totoo. Yung mga taong may ego, hindi sila natatakot sa galit mo. Sanay sila dyan. Sanay silang pinapatulan, sinasagot, hinahabol. Pero yung hindi mo sila pinansin, dun sila natatakot. Kasi yun ang senyales na wala na silang kontrol sa'yo. Kumbaga sa laro, inalis mo na yung power nila. Wala na silang access sa emosyon mo. Wala na silang button na pwedeng pindutin para magalit ka, maiyak ka, o bumalik ka. At kapag wala na silang control, para silang batang naagawan ng laruan. Hindi nila alam kung paano mabubuhay sa tahimik na mundo na dati, ikaw ang ingay. Minsan may isip mo pa nga, bakit parang biglang nagme-message ulit? Bakit parang may mga parinig sa post? Simple lang. Ego yon, hindi love. Gutom lang sila. Gutom sa pansin. Gutom sa reaksyon. Gutom sa validation. Pero ikaw, busog ka na sa sarili mo. Wala ka nang hinahanap. Wala ka nang gustong patunayan. At yung peace mo ngayon, yun ang hindi nila matanggap. Alam mo, may kasabihan si Marcus Aurelius. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Sa Tagalog, ang pinakamagandang ganti ay ang huwag mong tularan ng nanakit sa'yo. At yan mismo ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo sila ginagantihan, pero tahimik mong pinapakita na mas magaan, mas payapa, mas totoo ang buhay kapag hindi mo na hinahayaan ang ego ng iba na idikta kung sino ka. Kasi habang sila nagtatago sa pride nila, ikaw naman humahakbang paakyat. Habang sila abala sa pag-scroll kung may post ka pa ba tungkol sa kanila, ikaw naman nagpo-post na ng mga bagay na walang kinalaman sa kanila, kape, sunset, or simpleng thankful today. At sa bawat simpleng post mo, ang ego nila nanginginig. Kasi alam nila hindi mo na sila iniisip. Yun ang nakakabaliw sa taong may ego. Yung hindi mo na sila iniisip, kasi sanay sila na sila lagi ang laman ng utak mo. Pero ngayon, busy ka na. Busy sa kapayapaan. Busy sa healing. Busy sa sarili mong growth. At habang tumatagal, mapapansin mo rin, hindi mo na sila galit. Hindi mo na rin sila gustong gantihan. Wala na. Tahimik ka na lang. At sa tahimik mong yon, dun ka mas malakas kaysa dati. Kasi dati, ang lakas mo lang kapag marunong kang sumigaw. Ngayon, ang lakas mo kahit walang sinasabi. Dati, kailangan mo pang ipaliwanag para maintindihan. Ngayon, kahit wala kang sinabi, malinaw na. Kaya kung may mga taong sinisiraan ka ngayon, hayaan mo. Silence mo na lang sagot. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa taong committed nang hindi makaintindi. Ang mga marunong makaintindi, hindi mo kailangang ipaliwanag. At yung mga hindi marunong, kahit magpaliwanag ka pa buong araw, hindi pa rin nila mauunawaan. Kaya yung energy na dati mong binibigay sa kanila, ibalik mo na sa sarili mo. Huwag mo nang sayangin sa ego nila. Kasi habang pinapakain mo ang ego nila sa pamamagitan ng reaksyon, ginugutom mo naman ang sarili mong kapayapaan. Ngayon, baliktarin mo. Gamitin mo ang silence mo bilang sandata, hindi para makagante, kundi para makalaya. Kasi yung totoo, hindi naman nila kailangan marinig na okay ka. Kailangan mo lang iparamdam sa sarili mo na okay ka na. At pagdating ng araw, habang sila stuck pa rin sa pag-replay ng mga eksena niyong dalawa, ikaw naman nasa panibagong chapter na mas simple, mas payapa, mas ikaw. Tahimik ka.
Pero ang katahimikan mo, yun ang pinakaingay sa konsensya nila. Tahimik ka na. At sa totoo lang, hindi na rin naman tungkol sa kanila yung katahimikan mo ngayon. Tungkol na to sa'yo. Sa una, ginamit mo ang silence mo bilang panlaban. Pero habang tumatagal, nare-realize mo, hindi na pala ito laban. Healing na pala ito. Kasi dati, kapag may nangaaway, gusto mong ipaliwanag. Kapag may naninira, gusto mong linisin ang pangalan mo. Pero ngayon, marunong ka ng manahimik. Hindi dahil wala kang sagot, pero dahil alam mong hindi lahat ng laban kailangan harapin. Sometimes the best response is none. Kasi hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong ginawang libangan ng pride. At hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga desisyong ginawa mo para sa kapayapaan mo. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga sila ang kalaban mo. Ang totoong kalaban mo ay yung dating ikaw, yung marupok, yung madaling maapektuhan, yung sobrang nagbibigay kahit wala nang natitira. Ngayon, tahimik ka kasi marunong ka ng pahalagahan yung sarili mo. Hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo na kailangang ipilit para mapansin. Kasi sa wakas, alam mo na kung sino ka at hindi mo na kailangan ng approval ng kahit sino. At habang sila abala pa rin sa pag-intindi kung bakit ka nagbago, ikaw naman naglalakad na paakyat sa bundok ng kalinawan, sa taas ng kapayapaan. Malayo sa gulo na minsan mong tinawag na love. Ang katahimikan mo, hindi na taktika. Isa na siyang anyo ng dignidad. Isa siyang pruweba na kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon kahit hindi mo kontrolado ang ibang tao. At yan ang hindi kaya ng may malaking ego, ang self-control. Kasi ang ego laging reactive, pero ang matalinong tao reflective. Hindi siya agad sumasagot, kasi naiintindihan niyang hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot. At hindi lahat ng kaguluhan kailangan ng partisipasyon. Kaya kung may mga taong hindi mo na pinapansin ngayon, hindi dahil masama kang tao, hindi rin dahil nagmamalinis ka. Ginagawa mo yan kasi gusto mong manatiling payapa. At kung ang kapayapaan mo ay nangangahulugang mawala ang ilang tao sa paligid mo, so be it. Huwag kang matakot sa katahimikan. Doon mo maririnig ang sarili mong boses ulit. Doon mo mararamdaman kung sino talaga yung kalmado mong sarili. Na hindi gulo, hindi takot, hindi galit ang bumubuo. At sa bawat araw na lumilipas, mapapansin mo, unti-unti kang lumalakas. Hindi dahil may bumalik o may nagsorry, pero dahil marunong ka nang piliin ang sarili mo ng walang guilt. Ang katahimikan mo hindi lang nakakagutom sa ego ng iba. Ito rin yung nagbibigay laman sa kaluluwa mo. Dati, puro silang inuuna mo. Ngayon, ikaw naman. At hindi selfish yon. Self-respect yon. Alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihang moment? Yung araw na maramdaman mong hindi mo na sila galit. Wala ka nang gustong patunayan. Wala ka nang gustong gantihan. Tahimik ka na lang pero sa loob mo may kapayapaan. At dun mo malalaman, healed ka na talaga. At para sa kanila, yung katahimikan mo, unti-unti pa rin nilang maririnig. Bawat araw na hindi ka bumabalik, bawat mensaheng hindi mo sinasagot, bawat pagtahimik mo sa parinig nila, lahat yan, tunog ng pagkawala ng kontrol nila. At habang sila nakatali sa pride nila, ikaw naman nakalaya na. Habang sila pilit binubura ang alaala mo, ikaw naman, matagal mo nang tinapos ang chapter na yon. Tahimik pero buo. Kasi totoo to. Hindi kailangang marinig ng mundo ang closure mo. Hindi kailangang malaman ng lahat kung paano ka nakamove on. Minsan sapat na naalam mong sa puso mo, tapos na talaga. At kung may natutunan ka sa tahimik mong panahon, sana ito yon. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang lumaban para mapatunayan na malakas ka. Minsan kailangan mo lang tumahimik para maramdaman ng mundo na hindi ka na parte ng gulo nila. So kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung may mga taong iniwan ka, sinaktan ka, o patuloy kang gustong hilahin pabalik, pakinggan mo to. You don't owe them your voice anymore. You don't owe them your explanation. Ang utang mo lang sa sarili mo, kapayapaan. At kung tahimik ka ngayon, tandaan mo, hindi ka talo. Tahimik ka kasi alam mong hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Tahimik ka kasi marunong ka nang pumili ng laban. At sa edad natin, di ba? Ayaw na nating puro laban. Ang gusto na lang natin ay katahimikan, respeto, at totoong koneksyon. So breathe. Maglakad ka ng dahan-dahan. Magkape ka! Ipatuloy mo yung healing mo. At huwag mong hayaan na sirain ng iba yung tahimik mong kaligayahan. Kasi habang tahimik kang lumalayo, may mga ego dyan na unti-unting nalulunod sa sarili nilang ingay. Pero ikaw, steady lang. Tahimik, payapa, buo. Kaya kung may isa kang affirmation na gustong ulitin ngayon, ito yung gusto kong sabihin mo sa sarili mo. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang kapayapaan ko. Hindi ko kailangang marinig ang sorry para maghilom. Ang katahimikan ko ay hindi kahinaan, ito ang lakas ko. Kasi totoo, your silence is starving their ego, pero it's also feeding your soul. And sa dulo, yan naman talaga ang panalo. Hindi yung nakabalik sila, hindi yung nakaganti ka,
kundi yung nahanap mo ulit yung sarili mo sa gitna ng katahimikan. Kaya kung nandito ka ngayon, tahimik pero matatag, gusto kong sabihin, I'm proud of you. Kasi pinili mong maging payapa kaysa maging tama. At yan ang tunay na lakas. So kung umabot ka dito, i-comment mo nga sa baba. Tahimik pero buo. Gusto kong makita kung ilan sa atin dito ang natutong gumamit ng katahimikan bilang sandata ng kalayaan. At kung nakarelate ka sa video na to, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong mapalakas na kaluluwa. Mga taong natutong pumili ng peace over pride. Remember, hindi mo kailangang ipaliwanag ang tahimik mong mundo. Dahil minsan, yung mga hindi mo sinasabi, yun ang pinakamalakas mong mensahe. Tahimik ka. Pero malinaw, ikaw ang nanalo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.